Kalahating tao, kalahating kabayo. Saan nga ba ang pinanggalingan ng kwento ng tikbalang? Minsan nang nakwento ng lola ko na wag akong gagala-gala sa gabi dahil baka may makasalubong ako na tikbalang. Iba-iba ang interpretasyon ng tikbalang depende sa probinsya na pupuntahan. Tinatawag din ito sa katawagang tigbalang, tigbalan o tikbalan. Madalas na sinasabing naninirahan ito sa kabundukan at mga masusukal na kagubatan sa ilang mga probinsya. Ayon sa matatandang kasabihan, nakasintangkad daw ito ng isa o paminsan ay dalawang puno ng nyog. Kadalasan ito ay makisig ang tindig. Nababalutan din ito ng tila ba makapal at makintab na balahibong itim o puti sa parte ng katawan nito na tila ba isang kabayo. Maaaring ang pangtaas nito ang itsurang kabayo. Maaari din naman na ang kalahati na pangbaba nito na parte ang may katangian ng kabayo. Nananahan ito madalas sa malaki at malalagong puno ng balete. Sa probinsya ng Rizal sinasabi na ang tikbalang ay elemento na mahilig na paglaruan ang mga tao na makakasalamuha o hindi kaya ay makakasalubong nito. Kanilang pinaglalaruan din madalas ang mga hindi taga roon at mga biyahero. Ito ay inililigaw nila, kaya naman magpaikot-ikot man, paulit-ulit na sa parehong puno lang ang kahahantungan. Ayaw na ayaw nito na nilalapitan ang kanyang nasasakupan na teritoryo na siya namang mahigpit niya na binabantayan. Kasama sa kapangyarihang taglay nito ay ang pagbabalat kayo na isang makisig na lalaki. Kaya rin ito na maging invisible o maglaho sa paningin. Maiiwasan na mapaglaruan ng elemento na ito sa pamamagitan ng pagpapasintabi sa pagdaan sa mga malalaki at dikit-dikit na mga puno. Sambitin ng malakas ang salitang tabi-tabi po, makikiraan lamang po. Sinasabi na matapos na ito ay sambitin ay magmadali na umalpas sa matataas na mga puno at kung saan madidilim at wag na gumawa ng ingay. Sinasabi na sa oras na mapaglaruan ng tikbalang ay napapansin na tila ba paulit-ulit na lamang ang dinaraanan at hindi nakararating sa pupuntahan. Agad na baliktarin ang suot na damit at saka muling maglakad ng tahimik. Sinasabi na kung nais na mapaamo ang isang tikbalang, ang susi ay nasa balahibo nito na matatagpuan sa likuran. Ayon sa mga matatanda na 3 balahibo nito na talaga namang matigas at makapal, kadalasan na matatagpuan ito sa banda nito na batok. Sa oras na makuha ang 3 balahibong ito, sinasabi na magiging alaga ang tikbalang at ito ay aamo sa iyo. Susundin ito kung ano man ang naisin mo. Kung napapaisip kung papaanong ito ay gagawin, ayon sa mga matatanda na kinakailangan na magdala ng tali sa kung sino man ang susubok nito. Sa oras na ang tikbalang ay namamahinga, subukan na ito ay sakyan sa likuran at saka maiging humawak sa likuran. Sa oras na malaman ito na may nakasakay sa likuran nito, ay magwawala ito kung papaano ang isang toro ay nagsisisipa. Hihintayin ng tao na mapagod ang tikbalang hanggang sa wakas makuha nito ang 3 buhok na kanyang hinahanap. Sa panahong ito, ang tikbalang na ay mapapaamo. Ngunit kamatayan naman ang naghihintay sa mga nilalang sa oras na ito ay hindi na magtagumpay. Isa sa mga kilalang kasabihan at pamahiin na personal ko pong narinig at pinaniwalaan nang ako ay bata pa. Ayon sa matatanda na kapag umaaraw ng matindi at sabay na umuulan ay may ikinakasal na tikbalang. Ayon sa kanila na mahilig ang mga tikbalang sa mga magaganda at mayuyumi na kababaihan. Inaakit nila ito sa pamamagitan ng pagbabalat kayo at saka paiibigin nila ito. Dito na pumapasok ang salita na may ikinakasal na tikbalang. Bukod sa hitik sa kasaysayan ang Pilipinas, ay talaga namang mayaman din tayo sa mga tradisyon, pamahiin at kaugalian. Kaya naman marapat po na ito ay huwag na lamang basta-bastang baliwalain at kalimutan. Mga katinagalog ko, isa po ba kayo sa mga naniwala nung bata pa kayo na sa tuwing uulan at aaraw ay may ikinakasal na tikbalang? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ang pinakamagandang sagot po na mapipili ay mananalo ng 100 Gcash load. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, at peace out.